Isang lola ang pinagnakawan na at pinagsasaksak pa sa loob mismo ng kanyang kwarto sa Makati. Hinala ng makanak ng biktima, posibleng kilala ng kanilang lola ang salarin. Balita natin ni Haji Rieta. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Comembos sa Makati dahil pinatay ang kapitbahay nilang lola sa loob mismo ng kanyang kwarto. Pasado alas 7 kagabi nang pagsaksakin ang biktima na si Victorina de las Alas Gonzales, 72 taong gulang at isang US pensioner. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Homicide Division ng Makati Police, nagtamo lang hindi bababa sa 20 saksak sa leeg at katawan ng biktima. Sa kwarto kung saan naganap ang krimen, bakas pang dugo sa higa ng biktima. Nagkalat din ang mga gamit sa loob ng kwarto. Nakikita namin is robbery with homicide to. Opo. Kasi yung kiniklaim may nawawala. Parang may hinahanap na bagay. Mahigit $400 o mahigit 16,000 piso nakaka-withdraw lamang ng lola at ilang alas ng biktima ang nawawala sa kwarto nito na pinaghihinala ang tinangay ng sospek. Hindi naman sukat akalain ng pamilya ng biktima na mangyayari ito kay Lola Victorina dahil naririnig lamang nila na nagluto ito sa kusina ng mga oras na iyon. At ang pinagtataka pa nila, hindi tumahol ang aso malapit sa kanilang bahay. Kaya malakas ang kutob nila, nakakilala ng lola ang sospek. Meron kaming, hindi naman actually suspect, pero parang na madalas din siyang pumupunta rito. Alam niya yung ginagawa ng mother ko araw-araw. Sino po ito? Ayaw naming, kasi mahirap. Oo. Kasi wala tayong hindi ko sigurado eh. Kagagaling lang sa sakit na pneumonia ng biktima at ang pinanghihinayang pa nila, magdiriwang sana ng ika-73 karawan si Lola Victorina. Masyado nang matanda yung ginawa niya ng ganon. Ilang buwan lang nagkasakit siya, hindi siya namatay sa sakit, tapos sa ibang bagay pala siya mamamatay. Sana sumuko na lang siya. Makonsensya. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing krimen. Makikipag-ugnayan din daw sila sa pamilya upang maimbitahan ang pinaghihinalaan nilang sospek sa karumal-dumal na krimen. Haji Rieta, GMA News.